l'immigration est un enjeu de taille dans toute sur l'abordabilité et de la restauration devront quitter le pays dès que leur permis de travail sera échu, conséquence de la diminution des cibles d'immigration. Vu qu'ils sont déjà là, pourquoi pas Hi guys! Welcome back to Erica and Jonathan in Canada. So katatapos lang ng duty ko, hindi naantay ko si Habi dito sa labas. Ito yung entrance ng store. So, yan. Yan, mga bike nila. Yan si Summer ngayon. And ito naman yung scooter ko. My scooter. Kwentuhan muna tayo habang inaantay ko si Habi. By the way, dapat 8 o'clock pa ako and nandito na ako since 6:30 kasi kinat ako. Until 8 dapat ako 8 p.m. Pero during summer, sabihin na natin normal talaga dito yung mag-cut ng tao kasi nga per hour yung bayad. And ang daming umaangal pag kinakat. Isa na ako doon. Kasi nga halos araw-araw. Siguro ngayong week, total ng kinat nila sa akin is 4.5 hours. So imagine. Sayang din diba? Kasi nga per oras yung bayad dito. So, kung sa Dubai to, kinakat ka, tuwang-tuwa pa tayo. Pero dito, kailangan syempre, pag hindi busy yung outlet, binabalance syempre yung sales and manpower. So anyway, wala na tayo doon. And umangal man tayo, wala pa rin tayo magagawa kasi call din yun ng mga manager. Tinatry ko rin minsan umangal. Kaya ngayon, 6:30 daw ako, 7. 6:30, 7, please. Pero hindi ako nanalo. Kasi nga madami naman ang oras ko kahit pa paano. So okay lang din yun. And isa yun sa mga nilareklamo dito ng mga staff. Siguro hindi lang din naman kami nakaka-experience nito. So, kaway-kaway sa mga nasa food service dyan. And, aside from that, ang daming ganap dito sa Canada. Simula nung last vlog ko, ang daming ganap. And to tell you, it's all negativity. Kaya ayoko rin mag-vlog to avoid the negativity kasi ayokong, alam niyo na. Pero yung mga ganap kasi this past few weeks, lahat talaga siya hindi maganda. I mean, yung mga updates ng IRCC, hindi, alam mo yun, hindi siya for us. So, para sa iba, good news. Pero, thousand of changes, updates ng IRCC, hindi siya ganun ka advantage sa amin. So, ano na nga bang update sa amin regarding dun sa work permit? So, nabanggit ko last time na kung bibigyan kami ng LMIA, I think. And nabigyan naman kami. So may positive LMIA kami. Na-process na siya nung April. And ang processing time ng the Inside Canada is 210, if I'm not mistaken. Basta 200 plus siya. So approximately mga nasa 6 months na. Yun. Mag-antay kami ng 6 months and hopefully ma-approve siya. Yun yung inaantay natin so far. And mag-expire yung current work permit namin ng August. So, pag hindi pa yun dumating by August, magiging implied, ang status namin implied status kung tinatawag. Anyway, hoping for that. And next, changes or updates, any updates? Actually, wala. Lahat ng, siguro 1,000 of updates na ang meron ng IRCC, but hindi siya advantage for us na mga nasa food sector. Kasi talagang, lalo dito sa province namin, yung unemployment rate is more than 6%. So, kahit yung amo namin hindi siya makakuha ng LMIA kasi nga syempre yung bagong labas ng IRCC pag more than 6% yung unemployment rate hindi ka mabibigyan ng LMIA. So yun ang wino-workout ni amo. And speaking of that na wino-workout ni amo, na-invite kaming ma-interview ng CBC News and 8 kami katao nun from this outlet and from another outlet. So, yun yung mga pa-expire yung work permit ngayong taon. Ako, mag-expire yung work permit ko August. Kami ng asawa ko. And yung iba, may isa doon na highlight kasi parang April. May na yung expiration nung nung work permit. So, kailangan talagang gumawa ng paraan. And ang kagandahan dito is si amo, yung amo namin talaga yung tumulong sa amin para i-consider yung food sector sa AIP or PNP pathway. So, kasi kailangan niya rin mag-apply ng mga LMIA. Papakita ko muna yung clips and ito yun. How are you? So, kuya. What's your name?
pour la communauté française un peu plus facile en termes d'intégration, parce que quand je suis venu ici, où j'habite, à Sackville, ou même là, on n'a pas. Alors, j'avais l'espoir que je trouvais beaucoup de gens français. So we need to make a way, find a way to speak to African where we are. But the thing is, we're As you can see, na-interview kami. Ilang kami doon? 2, 4, 6, 8 plus yung bata. So, in-interview kami isa-isa. And meron doon next month na yung expiration ng work permit niya eh. So, siya yung highlight actually. Kami naman, pumayag na kami kasi syempre para din naman sa amin yun just in case. Ang goal nun is humingi ng simpatsya syempre sa tao and sa federal kung may makakarinig man ng hinaing namin. So, akala ko may short clips yun eh. Parang nakita nga lang ako dun parang 1 second. Parang papasok lang. Yun lang yung naging naging ano ko. Tawang-tawa ako kasi. Siguro 2 hours yung interview na yun. Tapos yung pinakita lang 30 seconds, I guess. L'immigration est un enjeu de taille dans toutes les régions du pays, mais pour des raisons différentes. Par contre, ce Trouver des mécanismes pour ça. Il y a un défi sur l'abordabilité. Mais le gouvernement fédéral a décidé. Ces employés de la restauration devront quitter le pays dès que leur permis de travail sera échu, conséquence de la diminution des cibles d'immigration. Vu qu'ils sont déjà là, pourquoi pas donner eux-mêmes leur chance d'habiter ici, de rester ici. Ils sont des travailleurs étrangers temporaires qualifiés pour des postes clés, dont des cuisiniers dans la région de Moncton. 15 over the next 6 months. 15 devront quitter le pays d'ici 6 mois, dit leur patron. Bill Allen a plusieurs restaurants. Il craint de voir réduire ses heures d'ouverture, faute d'employés. Expected na yun. Pero, yung nakita lang talaga sa amin is pagpasok. And yung may isang French kasi doon. So, siya yung hinighlight. Kasi French, ano siya eh, radio network. Then, last night lang, naglalaro-laro lang kami ni June. So, sabi ko, search natin yung pangalan natin sa Google. So, search siya, nag-search din ako. Then, syempre, lumalabas yung mga Facebook profile mo, Instagram, TikTok. And sa bottom niya, nakita ko yung parang buong pangalan ko, Erica May Bibiares. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Ito siya. So, article siya nung nag-interview sa amin, which is yung teleradio. Part, siguro branch din siya ng CBC. And, sinabi doon yung mga, nandun pala yung pinaka-point nung mga in-interview sa amin. So, akala ko wala lang. Sabi ko, in-interview pa kami, nasayang pa yung oras. Wala naman palang, parang hindi naman pala ipapakita sa TV or sa radio kung ano man yun. So, may article pala siya. So, doon ko nakita, sinend ko sa kanila. And kung ano yung result nung ginawa namin, wala. Tinanong ko naman si Amo nung nakita ko, sabi niya, still working on it daw. So, yung workout niya yun, pinaglalaban niya kaming mga immigrant. Kasi nga, kailangan niya ng staff, ng employee dito sa... Sorry, nabanggit ko. So, kailangan niya ng staff, kailangan niyang mag-hire. And siya yung nagpupush sa amin na yun, sabihin kung ano yung mga hinanaing namin. Hindi naman kami tinuruan kung anong sabihin eh. Sabihin lang daw namin yung totoong na-experience namin dito sa Canada. Which is yung nandun is parang nabanggit ko, it doesn't make sense. Tumatapang si ate girl. It doesn't make sense naman talaga kasi dahil lang to sa mga asylum na pinapapunta dito sa New Brunswick na hindi pumayag yung New Brunswick, kaya hinigpitan ng federal yung New Brunswick na tumanggap ng mga permanent residency and yung mga ganon. So, bukod sa asylum, sa dumadami na rin mga student na hindi pumapasok, and student ka ng ibang course pero pag magpa-part-time ka, nasa food industry ka. So, paano na lang kami ng mga talagang professional, skilled, may 9 years experience sa industry na to, tapos kami yung nawalan, yung parang ganon. Ay enough yung skills mo, nag-aral ka,
especially ako, sinabi talaga yun ni Amo na kayo, lalo ka na Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, na tinake mo yung course mo, 4-year course, and you have enough experience abroad, so you are professionally skilled. Dapat kayo yung bigyan ng mga ganito, i-consider kayo ng province. So yun yung pinaglalaban niya, which is until na wala namang result. May isang family din na yung asawa kailangan umuwi kasi nga gawa nga ng inalis ng New Brunswick yung mga nasa food sector like manager, supervisors. Hindi lang naman food sector, may iba pang mga retailers. So tinanggalan kami ng pathway, ng PR pathway. So pag hindi ka skilled or wala ka dun sa NOC code ng IRCC, hindi mo pwedeng i-apply ng open work permit yung hobby mo. So tendency is uwi talaga kung hindi makahanap yung asawa ng ibang trabaho na magpo-provide sa'yo ng work permit or LMIA, or kung hindi ka rin mag-i-invest na mag-aral dito sa Canada, you don't have any choice kundi umuwi talaga ng Pilipinas. And dalawang family yung affected. And right now, actually, yung isa sa mga kaibigan ko, yung asawa niya umuwi na ng Pilipinas. Kakauwi lang talaga recently. So, may mga ganong ganap. Di ba nakakalungkot na kaya kayo pumunta ng Canada para magkasama-sama. Magandang sample kasi to para dun din sa mga gustong pumunta dito, lalo ngayong panahon na to, na kung nasa food sector kayo, mag-isip-isip muna, or better do a research and dun kayo sa mga rural area na needed ang mga nasa food industry. May mga lugar pa rin naman na kailangan yung food sector. So yun, anyway, yung kaibigan ko, umuwi na yung asawa niya. So, dating seaman yung asawa niya, imagine pumunta sila ng Canada para nga magsama-sama. And ngayon, yung Canada mismo yung naging dahilan kung bakit ulit sila nagkahiwalay. Nakaeta naman yung asawa niya, so pwede naman bumalik anytime. Kaso nga lang, di ba, sayang, kung nandito na sana yung opportunity, and kung hindi sana binago ni Canada, ni IRCC yung mga rules, sana okay pa, magkasama pa sila. And kami rin ni Habi, buti na lang may naalok din na LMIA sa amin, parehas. So, waiting kami ng work permit, and diba nga, nag-update ulit ng processing work permit inside Canada, naging 6 months na siya, 210 something. So, approximately 6 months. So, ika 2 months na namin to, antay-antay lang, and hopefully talaga parehas kami ma-approve, kasi worst case scenario, alam nyo na. So, sana ma-approve talaga kami parehas. So, yun yung inaantay natin na updates. And bukod doon, ano ba nangyari? May mga French din. May French kaming kasama noon. Di ba may Francophone? So, akala natin pag Francophone, pag marunong ka mag-French and may job offer ka, madali na lang yung pag-apply mo ng work permit. No, it's a big no. Kasi parang ang naging problema niya noon, makakapag lagay siya ng profile sa express entry, but the thing is, kung mababa naman yung score mo, CRS score, hindi ka pa rin makakampante every night, na parang hindi ka manonominate kasi nga mababa yung CRS score mo, so kailangan mo mag-upgrade na kung anek-anek para lang tumaas yun. So wala ka pa rin assurance. So yun yung point niya, na sana ibalik yung AIP, which is the Atlantic Immigration Program, na dati 6 months lang or 8 months, ngayon nasa 1 year na ata ang processing time, or PNP, na 2 years man ang processing time, at least sana included kami. Kaso, open naman siya, both. Kaso ang AIP ata nag-close na nung na-reach na nila yung quota. Pero yung PNP naman, masyado naman silang so wala kami sa NOC code. So, hindi kami pwedeng mag-apply sa PNP. Oh, sumuulan na. So, yun yung latest update na processing yung work permit namin. So, inaantay natin siya. And hopefully ma-approve. And now, alam nyo, sa totoo lang, gusto ko lang mag-share dun sa mga papunta dito sa Canada, or nag-a-apply sa ibang bansa papunta dito sa Canada. May magandang mga chances yung nasa healthcare, nasa construction field, education, and ano pa ba?
So far, kung talagang magka-Canada kayo, yun yung targetin nyo. Pero kung sa food sector kayo, magsasalita lang ako on behalf of us, na mga nandito na nakaka-experience ng hindi magandang experience. Kasi nga, before, pumunta kami dito, in demand, sabihin natin in demand yung mga nasa food sector, like us, food service supervisor, food counter, cook, managers, but since last year lang, tinanggal talaga kami sa sa mga skilled workers. So, payo lang dun sa mga nasa food sector na papunta dito ng Canada. Pili na lang kayo ng mga rural area. So, may tinatawag tayong mga rural area kung saan dun naman kailangan ng mga nasa food sector. So, yun yung targetin nyo. Kaya bago kayo pumunta dito, research muna kayo. Magtanong-tanong kayo sa mga nandito. Message nyo ko. Kung alam ko, sasagutin ko. Pero may mga nagtatanong ngayon sa YouTube na about sa mga agency dyan sa Dubai. I'm sorry, hindi ko talaga alam. Kasi once lang naman ako nag-apply ng agency sa Dubai. So, yun. Ayan ang asawa ko. Sabi ni Melissa. Ay, Ano mong gagawin? saan? Pilipino. Gawin mo na ngayon. Gawin na ngayon. Wala pa nga akong tulog. Ang dami niyang gagawin sa school. Nag-i-schooling siya. Thank you guys for watching. Bye!